Magandang araw po sa bawat isa sa inyo at so meron tayong topic ngayon na bago at tungkol dito sa napakainit na issue ngayon, no? Na tungkol sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, tungkol dun sa mga pinagdidiskusyonan ng mga tao na si Pangulong Duterte daw ay kalaban ng Diyos, no? Na yung kakusapin ko kayo sa lingwahe nyo kasi ang hindi po Diyos ang tawag ko dun sa tinatawag niyong Diyos, kundi Elohim. No, Elohim po. Dati, yun ang tawag ko, kaya lang medyo may natutunan tayo ng kaunti, nag-aaral tayo ng kaunti, at kaya Elohim na po yung tawag ko doon, at yung po yung original Hebrew, no, na language, Elohim. Hindi ko na po siya tinatawag na Diyos, pero tatawagan natin kasi yung Diyos, ano po yan, Latin word, pagan word. No? So, ang issue po dito ng mga tao sa dating Pangulong Duterte, minura daw niya yung tinatawag niyang Diyos, no? Yung kinikilala niyong Diyos, minura daw niya, hindi niya daw Diyos yun, at iba daw po ang Diyos niya, magkaiba kayo ng Diyos. Doon po sa mga bagay na yun, no? Isa pa, meron pa pala isa na meron daw, ipinako, bakit daw meron daw bang Diyos na ipinako sa krus? So, sa mga bagay na yon, may mga tama naman po talaga ang dating Pangulo sa kanyang mga sinabi. Unang-una, sabi sa Deuteronomio 5:7, maiksi lang to, no? Hindi natin pahabain para wag na lang maguluhan pa. Medyo maugay yung lamesa ko. Sa Deuteronomio 5:7, sabi niya, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. No, sa Hebrew language, syempre, Elohim ang sinasabi dyan. So, sabi niya, huwag ka daw magkakaroon ng ibang Elohim sa harap niya. Huwag kang kikilala ng ibang Elohim na tatawagin o ibang tinatawagong mga Diyos. No, doon sa issue ni Pangulong Rodrigo Duterte, sabi niya, ano ba namang mga Elohim o Diyos na kahoy, gawa sa bato? No, meron ba namang Elohim na o Diyos na papako mo sa krus? Which is, yun kasi yung kinilala ng mga tao, yun ang alam nila, no? ng mga tao. Pero alamin natin bakit ba sinabi niya yon. Basahin muna natin tong Deuteronomio 28:14. Sabi dito, at huwag kang lilihis sa anumang mga salita na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito o sa kanan o sa kaliwa upang sumunod sa ibang mga Diyos o ibang mga Elohim na paglilingkuran sila. Huwag kang lilihis dun sa mga bagay na inuutos ng Ama na nasa kaitasan sa mga langit, no, ng Elohim, ni Yahuwah. Tapos ikaw maglilingkod ka sa ibang mga Diyos, katulad nga niyan, ka ng mga kahoy o mga bato. No, nakasulat naman po yun sa Ten Commandments. Na huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, nakawangis ng anumang nasa langit, nasa lupa, nasa tubig. Huwag mong yuyukuran sila, huwag mong paglilingkuran sila. Huwag kang gagawa ng mga graven images. No, sa English, huwag kang gagawa ng mga ganon. Huwag kang maglilingkod sa mga ganon. Pupunasan mo pa, pagpipiesta mo pa, ipoprosesyon mo pa, pag maalikabok, pupunasan mo, bubuhatin mo. Ibig sabihin paglilingkod yun pinaglilingkuran mo sila. Yun pa lang sa utos na huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan ng graven images. Ano ginawa ng mga tao? Naglilok pa, pinaganda pa, gumawa pa ng mga binihisan pa ng magandang damit, dinisplay pa sa mga altar. So, ano pong tama doon, di ba? Yun po ay paglabag, yun po ay pagsuway, no? Yan po ay paglabag sa inuutos ng dakilang Ama na nasa kaitaasan.
So ano yon? Ibang mga Diyos po ang tawag doon, ibang mga Elohim. Yun po yung sinasabi ng Pangulong Rodrigo Duterte na iba yung kinikilala yung mga Diyos doon sa kinikilala niya. No. Kaya siguro niya minura. Kasi iba yun eh. Wala tayong magagawa eh. Palamura siya. Anong magagawa natin? Pero ang tama doon, tama yung sinasabi niya na iba yung kinikilala nyo sa kinikilala niyang Elohim. Sabi pa dito sa Deuteronomio 28:36, dadalhin ka ng Panginoon sa Tagalog to sa version to ng Tagalog na lumang ang dating Biblia 1905. Dadalhin ka ng Panginoon at ang iyong haring ilalagay mo sa iyo sa isang bansang hindi mo nakikilala ninyo ng inyong mga magulang at dooy maglilingkod ka sa ibang mga Diyos o ibang mga Elohim na kahoy at bato. Ito pala ay sinumpa. Isinumpa po ito ng Ama na nasa kaitaasan sa mga langit. No, may mga tao sinumpa na pupunta sa ibang mga bansa, ibang mga lugar, ilang mga bayan na hindi nila nakikilala at doon kagigis na nila, mamumulat sila, ipapanganak yung iba doon na kakamulatan nila, magiging ano nila, dito na kami nagising eh. No, yung mga magulang namin naglumuluhod na sa mga kahoy at bato, sumasamba sa mga ribulto, no, nagdadasal doon, pinagproposisyon pa nila, binibihisan pa nila, iniiyakan pa nila yon, pinupunasan pa nila ng panyo, etc. etc. Doon na sila namulat. Ngayon, yung sinasabi ng dating Pangulo na yung mga Diyos nyo, ganito, may ganyan bang Diyos, ganitong Diyos, yung po yung sinasabi niya. So ano naman yung issue na pinako? Meron bang Diyos daw na ipinapako? Actually, totoo po yung sinasabi niya. Wala naman talagang tinatawag na Diyos na ipinako sa krus. Walang pong krus. Yung salitang krus, yung crucified, pagan word po yon, Latin word, no, gawa-gawa po yon ng Griego na lengguwahe. Kaya po yon naging ano ng mga, kasi po yung cross, yun po ay simbolo ng demonyo, no, simbolo po ng demonyo yon. Hindi po sa krus, hindi po siya sa krus pinako, hindi po siya, tsaka hindi po siya pinako, hindi po siya ni-nailed, no, binitin siya. Itinali siya doon sa hindi pati po yung cross, kahoy po yun na straight na pa ganon, kahoy lang, nakatali lang po siyang ganon hanggang mamatay siya doon. Kaya lang po nagkaroon ng mga salitang pako, na pinako, krus, yun po ay naging sali na po yan ng walang hiyang nagsalin dyan ng salitang Ingles na bakla. No, hindi ko nababanggitin, no, alamin nyo na lang na nagsulat ng demonology, no? Yung po yung nagsalin diyan, kaya naging crucified, cross, etc. Naging ipinako, no, nailed, etc. etc. Pero kung i-trace po natin yan sa original translation ng English dun po sa original Hebrew language, ang sinabi po diyan ay impaled, no? And when Mark 15:24, sabi dito, and when they impaled him, they divided his garments, casting lots for them what each one should take. No, di ba nga, binitin siya. Tapos, kinagkukuha yung kanyang mga kasuotan. No? Yun po yung ginawa sa kanya. Isinabit, ibinitin. Hindi po ipinako. Hindi po siya wala po pating krus doon. Pag i-trace nyo talaga yung original Hebrew language at matranslate nyo yun ng tama doon sa salitang English, ang magiging kalalabasan nun, ibinitin. Wala pong sinabing ipinako sa krus, etc. etc. So kaya po sinasabi ng Pangulong Duterte, alam niyo naman yung Pangulong Duterte, kung magsalita, talagang ikaw yung iintindi. Diba? Hindi siya yung kung ano-ano pang ipapaliwanag sa inyo. Kung ano yung bumuka sa bibig niya na sa sinasabi niya, hindi na niya pinapahaba pa, hindi niya pinapaintindi pa sa mga tao. Yun na yun. No, kaya sinabi niya, meron ba namang
ibang Diyos na pinapako sa krus, yun yung pagkaintindi niya at yun din po yung pagkaintindi ko. Wala naman po talagang ipinako sa krus. Ibinitin meron at wala po talagang krus. Walang krus, kahoy lang. Kahoy lang po. No, kahoy siya. Ibinitin sa kahoy. Mayroon pa po yan na Tagalog language, Tagalog version, ibinitin sa kahoy, hindi ipinako sa krus. Kaya kung yung hindi natin masisisi, yung ibang mga maraming tao na kumalat yung version na crucified, pinako sa krus, hindi natin masisisi yun. At hindi rin naman natin masisisi yung dating Pangulo na yun yung naintindihan niya. Kasi yun siguro din yung nabasa niya, katulad din po ng napag-aralan ko. No? Magkakaiba tayo. Kaya kung aanuhin nyo siya na masamang tao dahil sa pagkaunawa niya, hindi po ganon. No, hindi po ganon. Dapat hindi tayo maging makitid ang pag-iisip. Palawakin natin ang pag-iisip natin. Kaya nga nagkaroon kayo ng, sabi nyo, may kanya-kanya kayo paniniwala, di bahala kayo sa buhay nyo. Paniniwala din niya yun, bahala sa buhay niya. Tandaan nyo, yung time ng Pangulong Duterte, ang tinitira niya doon, yung mga, siyempre alam niyo na yung mga pare, di ba? Yung mga masasamang pare noon na nanggagasa, etc., kung ano-ano mga ginagawa sa simbahan nila. So, kaya po niya na ininsulto ng ganon. Ang iniinsulto niya, yung paniniwala ng iba, hindi mismo yung nasa taas. Kasi naniniwala din siya, may sarili siyang pinaniniwala ang Ama na nasa langit. Huwag tayong maging laging makitid ang utak, tapos magkapakala tayo ng fake news, kaya nagkaagulong mga tao. So ito, tulungan ko, i-share ko sa inyo kung paano, kung ano talaga yung totoong nangyari. Ganun po yung totoong nangyari base sa pagkaunawa ko doon sa mga pinagsasabi niya. So tandaan niyo po, sa Deuteronomy 5:7, sabi diyan, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Elohim o ibang Diyos sa harap ko. So, ibig sabihin po niyan, malinaw na meron talagang ibang mga Elohim. Meron pong ibang mga Diyos na tinatawag, no? Katulad ng ibang Diyos ng mga Hinduism, mga Buddhism, o yung ibang mga religions, etc. Iba-iba po yung kanilang mga kinikilala. So malinaw po, meron talagang iba. Katulad din po yan ang sinasabi ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na sabi niya, your God is not my God. No, napakalinaw naman Di ba? Kung maiintindi mo lang, hindi mo pa iiralin yung kakitirin ng utak at galit mo sa puso mo, maiintindihan mo po yan. No, iba yung kinikilala niya. Kaya nga sabi niya, my God, I hate. Diba, lagi niyang ginalagay. Ibig sabihin, meron siyang kinikilala. Kanyang kinikilalang Ama na nasa langit. Meron siyang kinikilala na ibang Elohim. Na hindi katulad ng Elohim na kinikilala nyo. Yun po yung ibig sabihin niya. Kaya ang minumura niya, yung kinikilala nyo. Wala tayong magagawa. Di murahin nyo rin yung kinikilala niya kung gusto nyo. O di parehas na kayo. Ano ba sabi dyan sa mga di ba nga, yung pag kumikilala ka sa ibang mga Elohim o ibang mga Diyos, ang utos dyan, sunugin sa apoy. Di ba? Sunugin, wasakin. O ano pa, pagka may kinikilala, sabi ng Ama na nasa langit, pag meron kang may kinikilalang ibang mga Elohim o ibang mga Diyos, ituturing kanyang kaaway. Kaya siguro, ganun po yung ibig sabihin ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na, ayaw niya, kaaway niya yon yung ibang mga Diyos na yon. Kaya niya ininsulto niya. O kaya niya minura. So ganun po yun, napakalinaw naman Sabi niya, your God is not my God. No? Sabi ng Deuteronomy 5:7, yung ang Ama na nasa langit na nagsalita niyan, huwag kayong magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Anong ginawa ng mga tao? Naglilok pa, gumawa pa, no? Niluhuran pa. Tsaka hello. Hindi man po porke sinabing Diyos, no? Diyos nyo lang. Hindi man porke sinabing Elohim nyo lang. Hindi po porke sinabing
may ganon na nagsasalita tungkol sa Diyos, yung Diyos nyo lang. Tandaan nyo, kayo rin po ang may sabi, may kanya-kanya tayong paniniwala, may kanya-kanya tayong paniniwalaan, sinasampalatayanan, etc. Pero gusto nyo, isa lang ang Diyos. Ano yun? Anong logic po yun? No? May kanya-kanyang paniniwala, tapos gusto nyo, isa lang ang Diyos. Gusto nyo, may kanya-kanyang paniniwala. Anong klase po yun? Nasa tamang pag-iisip pa ba kayo pag ganun yung mindset nyo? Na meron po ba naman na magkakaiba yung paniniwala pero isa lang yung kinikilala? Hindi po totoo yun. Kung magkakaiba yung paniniwala, magkakaiba po ng kinikilala yun. Yun po ang lagi yung tatandaan. So yun po, tama na to. Baka naman siguro nauunawaan nyo na, no? Walang yung sa original language, Hebrew, walang salitang ipinako sa krus. Walang ganon. Ibinitin sa kahoy meron. Yung ipinako sa krus, ininject na lang sa inyo yan ng mga pagano. Yun po ang katotohanan yan.